Ginulita po ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week nitong nakaraang linggo para bigyang pansin ang ating mga kababayang may kapansanan. Isa sa mga proyektong isinusulong ng National Council on Disability Affairs ang paglalagay ng rampa sa mga tawiran sa kalsada para maadaanan ng mga disabled. Ang may balita, Ate Maria Bulaklak ausente. 5 taong gulang lang nang madiagnose ng osteogenesis imperfecta si Donna Rose Tidalgo, isang sakit na nagdudulot ng marupok na buto sa tao. Dahil dyan, limitado ang kanyang galaw kaya siya naka-wheelchair. Kaya kesa gumala sa pastoral care ng Philippine Orthopedic na lamang siya umiikot. Pag wala po kasi pag hindi po accessible yung ramps po, pag may mga stairs po, hindi po talaga makakapunta po sa isang lugar. Pero pag accessible naman po siya, may ramps po, kaya ko po kahit mag-isa lang. Ang problema na accessibility para sa mga persons with disabilities o PWDs, dahan-dahan na raw sinusolusyonan. Sa isang footbridge sa Commonwealth Avenue, nilagyan na ng rampa para makatawid ang mga kababayan nating may kapansanan. Ganitong rampa, mas maganda, less maintenance, no? For the government. And eventually, lahat na ng main thoroughfares sa Metro Manila, lagyan na natin ng ganitong klaseng rampa. Pero ayon sa National Council on Disability Affairs, 98% pa raw ng mga daanan sa Metro Manila ang kailangang lagyan ng infrastruktura para sa mga may kapansanan. Sa buong bansa, 15% daw ng populasyon ay PWD. Sa Metro Manila, 1-2% daw ay disabled. Kaya importante raw ang mga ganitong pasilidad. Aayusin daw ng DPWH ang slope ng rampa dahil medyo matarik pa. Ayon naman sa MMDA, handa silang magtalaga ng mga tauhan na tutulong sa pagtawid sa mga PWDs. Plano din nila sa susunod na magkaroon ng rampa maging sa mga bus stop. Maria Bulaklak ausente, GMA News.